Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Maya sa sandaling bumagsak ang kutsara sa plato. Ang tunog niyon, kahit hindi malakas, ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kanilang hapagkainan na parang isang putok ng baril, isang hudyat, isang hatol. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang dugo. Ayan na naman. Ano ba to, Maya? Ang boses ni Aling Dolores, ang kanyang biyenan, ay kasing talim ng kutsilyo. Hindi ito pasigaw, ngunit puno ng paghamak. Itinuro nito ang mangkok ng sinigang na sa harapan na niya. Sabaw ba to o pinakulo ang tubig lang na may konting gulay? Napayuko si Maya. Ang mga kamay ay mahigpit na nagkuyom sa ilalim ng mesa. Pasensya na po, Mama. Dinagdagan ko na po ng sampalok yan. Dinagdagan? Humalakak si Aling Dolores, isang tawang walang kagalakan. Kung ganito ang timpla mo, mas mabuti pang bumili na lang tayo sa kanto. Walang lasa. Parang pagkatao ng iba dyan, walang dating. Bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Maya. Ngunit tulad ng dati, ngumiti lang siya. Isang maliit, pilit ng ngiti na sanay na siyang isuot na parang maskara. Sige po, Mama. Sa susunod po, gagalingan ko pa. Hindi na sumagot si Aling Dolores. Itinulak na lang nito ang mangkok palayo. Isang malinaw na mensahe na tapos na ang usapan. Pagkatapos ng pananghalian na tila hindi na natunaw sa kanyang sikmura, tahimik na nagligpit ng pinagkainan si Maya. Bawat platong hinuhugasan niya ay parang isang pighating dinadala. Bawat basong pinupunasan niya ay saksi sa kanyang mga luhang hindi maipatulo. Habang nagpupunas siya ng sahig sa sala, narinig niya si Aling Dolores na may kausap sa cellphone. At gaya ng dati, ipinagmamalaki na naman nito ang bahay na pinaghirapan ni Maya. Oo, kumare, napakaganda talaga ng bahay ng anak ko. Malakas na sabi ni Aling Dolores, sinisigurong maririnig ni Maya. Si Marco, napakasipag talaga. Lahat ng ito, dugot pawis niya. Kaya dapat lang na ang lahat dito ay naaayon sa gusto ko. 'Di ba? Ako pa rin ang reyna sa pamamahay na ito. Napapikit si Maya. Naramdaman niya ang pamilyar na pagkirot sa kanyang dibdib. Bahay ng anak mo? Gusto niyang isigaw. Ako ang nagpuyat sa pagtatrabaho. Ako ang nag-ipon. Ako. Ngunit ang mga salita ay nanatili lamang sa loob ng kanyang isipan, nakakulong kasama ng iba pa niyang mga hinaing. Biglang nagring ang kanyang cellphone at sa isang iglap nabura ang lahat ng bigat na kanyang nararamdaman. Nakita niya ang pangalan sa screen, Nanay LV. Dali-dali niyang sinagot ito. Ang boses ay agad na puno ng init. Nay, kumusta na po kayo? Ayos lang ako, anak. Sagot ng kanyang ina. Ang boses nito ay kasing lambing ng isang uyayi. Ikaw, kumusta ka riyan? Hindi ka ba pinapahirapan ng buhay may asawa? Natawa si Maya, isang tawang may halong pait. Okay lang po ako, Nay. Eto, abala sa gawaing bahay. Mabuti naman kung ganon. Oh, siya. May sasabihin akong magandang balita. Papunta ako dyan sa Maynila sa Sabado. Dadalawin kita. Miss na kita, anak. Isang malaking nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Maya. Sa wakas, isang bagay na aasahan. Talaga po, Nay. Susunduin ko po kayo sa terminal. Ang saya sa kanyang puso ay umaapaw. Makikita niya ang kanyang ina. Mayayakap niya ito. Sa loob ng ilang araw, makakaramdam siya ng tunay na pagmamahal sa loob ng bahay na ito. Ngunit kasabay ng kagalakan, gumapang ang malamig na kaba sa kanyang sikmura. Paano niya ito sasabihin kay Aling Dolores? Matapos ang tawag, ilang minuto siyang tulala. Hawak ang cellphone. Pinag-iisipan niya kung paano bubuksan ang usapan. Bawat segundo na lumilipas ay lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim. Kailangan niyang gawin ito. Nakita niya si Aling Dolores na nanonood ng TV sa sala. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang
ay tila may bigat na 1 tonelada. Mama? Panimula niya. Halos pabulong. Hindi siya lumingon. Oh? Tumawag po si nanay, sabi ni Maya. Pinipilit na maging matatag ang kanyang boses. Darating po siya sa Sabado. Dito po muna siya tutuloy ng ilang araw. Ilang segundong katahimikan. Patuloy lang sa panonood ng TV si Aling Dolores. Akala ni Maya ay hindi na ito sasagot. Ngunit dahan-dahan, lumingon ito sa kanya. Walang emosyon ang mukha nito. Ganun ba? Sabi lang nito. Malamig. Oo po. Nauutal na sagot ni Maya. Tumango si Aling Dolores at isang kakaibang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Tinitigan nito si Maya mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri ang isang bagay na nakakadiri. Sige, sabi nito sa wakas. Ang boses ay biglang naging matamis sa isang paraan na nakakakilabot. Hayaan mong dumating siya. Tutal, may balak din naman akong mag-imbita ng isang napaka-espesyal na bisita para sa hapunan. Kinagabihan, hinintay ni Maya ang pag-uwi ng kanyang asawang si Marco. Ang bawat tiktak ng orasan sa pader ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Ang matamis ngunit nakakakilabot ng ngiti ni Aling Dolores ay nakatatak sa kanyang isipan. Sino ang espesyal na bisita? At bakit kailangang isabay sa pagdating ng kanyang ina? Pagpasok ni Marco sa pinto, pagod mula sa trabaho, sinalubong siya ni Maya. Hinintay niyang makaupo ito sa sofa at inabutan ng isang basong tubig bago siya maglakas loob na magsalita. Marco, panimula niya, pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. Tungkol sa pagdating ni nanay sa Sabado. O bakit? Tanong ni Marco habang tinatanggal ang kanyang medyas. Excited na ako makita si nanay. Sinabi rin kasi ni mama mo na may iimbitahan siyang bisita para sa hapunan. Sabi ni Maya, maingat sa bawat salita. Hindi ba parang ang awkward naman? Baka mailang si nanay. Nag-angat ng tingin si Marco, ngunit bakas sa mukha nito ang pag-iwas. Hayaan mo na Maya. Alam mo naman si mama, gusto lang siguro niyang maging grand ang welcome para kay nanay. Umiling si Maya. Hindi ganun ang pakiramdam ko, Marco. Iba yung nangiti niya kanina. Bumuntong hininga si Marco, isang tunog na kabisado na ni Maya. Ito ang tunog ng pagsuko bago pa man magsimula ang laban. Maya, please, wag na nating palakihin. Mabuti naman ang intensyon ni Mama. Gusto niya lang siguro ipakita sa nanay mo na maayos ang buhay natin dito. Ang mga salitang iyon ay parang isang malaking batong humarang sa kanyang lalamunan. Mabuti ang intensyon. Gusto niyang isumbat ang lahat. Ang walang lasang sinigang, ang masasakit na parinig, ang pag-angkin sa bahay na hindi naman ito pinaghirapan, ngunit alam niyang walang mangyayari. Magsasawa lang si Marco, mag-aaway lang sila, at sa huli, siya pa rin ang mag-isang haharap sa lahat. Sige, sabi na lang niya. Ang boses ay mahina at puno ng pagkabigo. Sana nga. Tumayo siya at pumasok sa kanilang kwarto. Iniwan si Marco sa sala. Ang pag-iwas nito ay mas masakit pa kaysa sa direktang panlalait ni Aling Dolores. Dahil sa pag-iwas na yon, nararamdaman niyang nag-iisa siya. Ganap na nag-iisa. Umupo siya sa gilid ng kama at niyakap ang kanyang mga tuhod. Napatingin siya sa paligid ng kwarto, sa mga pader na pininturahan niya. Sa sahig na siya mismo ang nagpakintab. Ang bahay na ito, hindi lang ito basta bahay. Ito ang pangarap niya, ang pangarap nilang mag-ina. Bigla, bumalik sa kanyang alaala ang isang hapon. 3 taon na ang nakalipas. Nasa loob sila ng malamig at tahimik na opisina ng bangko. Siya at ang kanyang nanay LV. Nasa harapan nila ang sandamakmak na papeles. Ang huling pag-asa ni Maya para makuha ang bahay na ito. Pasensya na, Ma'am Maya, sabi ng bank manager. Ang boses ay puno ng panghihinayang. Hindi po sapat ang income niyo as a teacher
para ma-approve ang ganito kalaking housing loan. Gumuho ang mundo ni Maya. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Ilang taon niyang pinag-ipunan ng down payment. Lahat ng pagtitiis niya sa 2 trabaho ay mawawala lang na parang bula. Ngunit bago pa man siya tuluyang panghinaan ng loob, nagsalita si Nanay LV. Paano kung ako ang co-maker? Tanong nito sa manager. May maliit akong pensyon at may titulo ako ng lupa sa probinsya. Pwede kong isangla. Nanay, hindi po. Mabilis na tanggi ni Maya. Hindi niyo kailangang gawin yan. Pera niyo po yan. Hinawakan ni Nanay LV ang kanyang kamay, mahigpit at puno ng determinasyon. Tumingin ito sa kanyang mga mata. Anak, ang pera, nawawala. Pero ang pangarap para sa anak ko, hindi pwedeng basta na lang mawala. Para ito sa kinabukasan mo, anak. At sa harap niya, pinirmahan ng kanyang ina ang bawat pahina ng kontrata. Isinugal nito ang kakarampot na yaman na meron ito para sa kanya. Iyon ang sikreto na nakatago sa bawat pader ng bahay na ito. Hindi ito bahay ni Marco. Sa mata ng batas, ito ay bahay na utang nila ng kanyang ina. Bumalik si Maya sa kasalukuyan, isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Ang alaalang iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas, ngunit ito rin ang nagpalala ng kanyang takot. Hindi niya pwedeng hayaang bastusin ang kanyang ina sa loob mismo ng pamamahay na ito. Isang pamamahay na naitayo dahil sa sakripisyo nito. Kinabukasan, lalong tumindi ang tensyon. Narinig ni Maya si Aling Dolores na kausap ang kanilang kasambahay. Linisin mong maigi ang buong bahay, ha? Lalo na ang kubyertos na silver. Darating ang bisita kong importante. Kailangang magmukha tayong presentable, hindi yung kung ano-ano lang. Bawat salita ay patama sa kanya, sa pagkatao niya, at sa ina niyang malapit nang dumating. Hindi na nakatiis si Maya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Nanay LV. Nay, anak, napatawag ka? Wala naman po. Pagsisinungaling niya, gusto ko lang pong sabihin na kahit anong mangyari pagdating niyo dito, kahit anong makita niyo o marinig, mahal na mahal ko po kayo. Huwag niyo na lang po papansinin kung may marinig man kayo na hindi maganda. Natahimik ang kanyang ina sa kabilang linya. Anak, may problema ba? Wala po, Nay. Basta, mag-iingat po kayo sa biyahe. Hihintayin ko po kayo. Gabi na nang umuwi si Marco. Iba ang itsura nito. Tila balisa. Tila may dinadalang mabigat. Umupo ito sa harapan ni Maya sa hapagkainan. Ilang minuto itong hindi nagsalita. Marco, may problema ba? Tanong ni Maya. Hindi ito makatingin sa kanya ng diretso. Maya, panimula nito, nag-aalangan. Nakausap ko si Mama kanina. Hinintay ni Maya ang kasunod. Kinakabahan siya. Sabi ni Mama, huminga ito ng malalim. Ang bisita niya raw sa Sabado ay si Clarissa. Nanigas si Maya sa kanyang upuan. Clarissa, ang pangalang iyon. Natatandaan mo pa ba siya? Sabado. Ang araw na dapat ay puno ng saya para kay Maya ay naging isang mahabang paghihintay na may kasamang kaba. Mula nang banggitin ni Marco ang pangalan ni Clarissa, hindi na mapakali ang kanyang kalooban. Si Clarissa, ang babaeng matagal nang gustong ipakasal ni Aling Dolores kay Marco bago pa man sila nagkakilala. Ang babaeng simbolo ng lahat ng bagay na hindi si Maya, mayaman, sopistikada at mula sa tamang pamilya. Malinaw na ngayon ang lahat. Hindi ito isang simpleng hapunan. Ito ay isang pagtatanghal. At ang kanyang ina, ang kanyang mahal na Nanay LV, ay hindi pa nauhin. Isa siyang manonood na sa pilitang inupo sa unang hilera para masaksihan ang kahihiyan ni Maya. Bandang tanghali, dumating ang tricycle na sinasakyan ni Nanay LV. Bago pa man ito tuluyang huminto, tumakbo na palabas ng bahay si Maya. Ang puso'y tumatalon sa pinaghalong pananabik at takot. Pagbaba pa lang ng kanyang ina, sinalubong na niya ito
ng isang mahigpit na yakap. Nay, na-miss ko po kayo ng sobra. Naramdaman niya ang pamilyar na amoy ng kanyang ina. Amoy ng probinsya, ng pagmamahal, ng tahanan. Ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib ay tila pansamantalang gumaan. Ako rin anak, sabi ni Nanay Elvie, hinahaplos ang kanyang likod. Aba, lalo kang gumaganda. Hiyang na hiyang ka sa buhay Maynila. Ngumiti lang si Maya, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Tinulungan niya itong bitbitin ang isang malaking bayong na puno ng mga dala nito. Pagpasok nila sa gate, naroon na sa may pinto si Aling Dolores, nakapamewang, na may pilit na ngiting nakapaskil sa muka. Oh, narito na pala kayo, Elvie. Welcome sa aming munting tahanan. Salamat, Dolores. Magalang na sagot ni Nanay Elvie. Naku, nag-abala pa ako. May dala akong kaunting pasalubong mula sa probinsya. Inilabas ni Nanay Elvie mula sa bayong ang isang supot ng bagong pitas na mangga at isang bote ng gata na siya mismo ang nagkayod. Mga simpleng bagay, ngunit puno ng pagmamahal. Inabot niya ito kay Aling Dolores. Ngumiti si Aling Dolores, ngunit kinuha niya ang mga pasalubong gamit lamang ang dulo ng kanyang mga daliri, na para bang isang bagay na marumi. Hindi man lang niya ito tiningnan. Salamat dito, sabi niya, at walang seremonyang ipinatong ang mga ito sa isang maliit na mesa sa gilid ng pinto, sa tabi mismo ng lalagyanan ng payong, isang lugar na para sa mga bagay na hindi importante. Nakita ni Maya ang lahat, bawat kilos, bawat tingin. Isang munting kirot ang muling sumundot sa kanyang puso, ngunit pinili niyang maging tahimik para sa kanyang ina. Pumasok na rin si Marco mula sa kwarto, nakangiti. Nay! Buti po nakarating kayo ng ligtas. Bumeso ito kay Nanay Elvie. Tamang-tama. Maghahapunan tayo ng masarap mamaya. Sinubukan ni Marco na maging masayahin. Nagtanong siya tungkol sa biyahe, sa mga tanim sa probinsya. Ngunit ang mga sagot lang ni Aling Dolores ay, at talaga ba? Habang ang mga mata ay abala sa cellphone, ang tensyon sa sala ay halos mahahawakan sa kapal. Ang usapan ay namatay na parang isang kandilang naubusan ng hangin. Maya-maya, nagpaalam si Maya na maghahanda na ng mga lulutuin para sa hapunan. Sumunod si Nanay Elvie sa kusina. Anak, tulungan na kita. Alok nito. Sanay naman ako sa kahit anong lutuin. Isang munting ngiti ang sumilay sa labi ni Maya. Ito ang namiss niya, ang makasama ang ina sa kusina. Sige po, Nay. Pakihiwa na lang po nitong mga gulay. Ngunit bago pa man mahawakan ni Nanay Elvie ang kutsilyo, pumasok si Aling Dolores sa kusina na may dalang baso ng tubig. Nakita niya ang eksena. Naku, Elvie, wag na, sabi nito sa isang boses na nagpapanggap na nag-aalala. Magpahinga ka na lang doon sa sala. Baka hindi ka sanay sa mga gamit dito sa modernong kusina. Hayaan mo na si Maya diyan. Sanay na yan na mag-isang kumilos. Ang mga salita ay binitawan na parang isang kaswal na komento. Ngunit para kay Maya, isa iyong direktang sampal. Isang sampal sa kanyang ina. Isang sampal sa kanilang pinagmulan. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa mukha ng kanyang ina. Isang mabilis na pagdaan ng sakit bago ito muling ngumiti. Ganun ba? Sige, sige. Doon na lang muna ako. Naiwan si Maya sa kusina. Nakatayo, hawak ang sandok. Ang mga kamay niya ay nanginginig sa pinipigilang galit. Ang hangin ay tila lalong kumapal, lalong naging mahirap hingahan. Dumating ang oras ng hapunan. Inihanda ni Maya ang lahat sa mesa. Ang bawat platong inilalapag niya ay parang isang bomba na anumang oras ay sasabog. Umupo na sila. Si Aling Dolores sa kabisera, si Marco sa tabi nito, si Maya at ang kanyang ina ay magkatapat. Ang katahimikan ay nakakabingi hanggang sa ding-dong. Tumunog ang doorbell, binasag ang katahimikan. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ni Aling Dolores.
Ang kaninang pagkabagot sa kanyang mukha ay napalitan ng isang masiglang ng ngiti. Mabilis siyang tumayo. Inayos ang kanyang damit at buhok. Ayan na siya. Masayang bulalas nito, ang boses ay puno ng pananabik na hindi nito ipinakita buong araw. Ang ating guest of honor, dumating na. At sa harap nilang lahat, si Aling Dolores mismo ang naglakad papunta sa pinto upang personal na pagbuksan ang kanilang bisita. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng tila sinadya ng tadhana na maging kabaligtaran ni Maya sa lahat ng bagay, si Clarissa. Suot niya ang isang eleganteng pulang bestida na bumagay sa kanyang makinis na balat. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng kanilang sala. May dala siyang isang bote ng mamahaling alak na agad niyang iniabot kay Aling Dolores na parang isang matagal ng kaibigan. "Tita Dolores, I missed you," sabi ni Clarissa. Ang boses ay matamis at puno ng kumpiyansa. Nagbeso-beso sila na tila ba pamilya na ang turingan. "Naku, iha, you look stunning." Tuwang-tuwang sabi ni Aling Dolores, hawak-hawak sa braso si Clarissa. "Halika, pumasok ka. I want you to meet everyone." Dinala ni Aling Dolores si Clarissa sa hapagkainan. Ang mga mata ni Maya ay nakatutok sa kanila. Ang kanyang puso ay bumibilis ang tibok. Nararamdaman niya ang bawat tingin, ang bawat ngiti. Ang lahat ng ito ay isang palabas at siya ang sentro ng pangungutya. "Clarissa, of course, you know my son Marco," panimula ni Aling Dolores. Ngumiti si Clarissa kay Marco, isang ngiting may halong landi. "Hi Marco, it's been a while. You look good." "Hi Clarissa, welcome." Formal na sagot ni Marco, halatang hindi komportable. Umiwas ito ng tingin at tumingin kay Maya na parang humihingi ng paumanhin. Hindi pinansin ni Aling Dolores ang tensyon. Ipinagpatuloy niya ang pagpapakilala. "And this is Maya, Marco's wife." Ang paraan ng pagbigkas ni Aling Dolores sa salitang wife ay parang isang pang-insulto. Tumingin si Clarissa kay Maya, isang mabilis na sulyap mula ulo hanggang paa, at ngumiti ng isang pilit na ngiti. "Oh, nice to meet you." "And this?" sabi ni Aling Dolores, ang boses ay bahagyang bumaba, na parang hindi ito gaanong importante. "Is Aling LV, Maya's mother." "Magandang gabi po," magalang nabati ni Nanay LV. Isang mabilis na tango lang ang isinagot ni Clarissa bago muling ibinaling ang buong atensyon kay Aling Dolores. Umupo si Clarissa sa pagitan ni Aling Dolores at Marco. Isang pwestong sinadya para ipakita kung sino ang mas malapit sa pamilya. Nagsimula ang hapunan, o mas tamang sabihin, nagsimula ang pagpapahirap. "Ang ganda ng bahay niyo, tita," sabi ni Clarissa habang inililibot ang tingin sa paligid. Ang mga mata niya ay dumaan sa mga kurtina, sa mga muebles, sa bawat dekorasyon na si Maya mismo ang pumili. "Marco, you're so lucky to have a wonderful mother who provided everything for you." Hindi sumagot si Marco. Si Maya naman ay napahigpit ang hawak sa kanyang kubyertos sa ilalim ng mesa. Bawat papuri ni Clarissa para kay Aling Dolores ay isang patama sa kanya. Kumuha ng pagkain si Aling Dolores at inilagay sa plato ni Clarissa. "Naku, kumain ka, iha. Ipinagluto kita ng paborito mong kare-kare. Alam kong ayaw mo ng mga simpleng pagkain lang." Pagkatapos, kumuha ulit siya at inilagay sa plato ni Marco. "Kumain ka, anak. Kailangan mong lumakas." Ang plato ni Maya at ni Nanay LV ay nanatiling hindi nagagalaw ng serving spoon ni Aling Dolores. Tila ba hangin lang sila sa hapagkinan. Invisible, hindi umiiral. Sinubukang basagin ni Marco ang katahimikan. "So Clarissa, kumusta na ang business niyo?" "Oh, it's doing great," masiglang sagot ni Clarissa. "Daddy is planning to expand in Singapore. He was actually telling me
na baka kailangan namin ng isang magaling na engineer tulad mo. You should visit our company sometime. Mabuti naman, sabi lang ni Marco. Biglang bumaling si Clarissa kay Nanay LV na tahimik na kumakain mula kanina. Ang kanyang tono ay puno ng pagkukunwaring interes. Kayo po, Aling LV, ano po ang buhay sa probinsya? Marami po bang ahas doon? Nabulunan si Maya sa kanyang kinakain. Ang tanong ay napakawalang galang. Ngumiti lang si Nanay LV, isang nangiting puno ng pasensya. Ay oo, Ineng. Maraming ahas sa probinsya. Pero ang pinakamapanganib na ahas ay hindi yung gumagapang sa damuhan, kundi yung mga ahas na nag-aanyong tao. Natigilan si Clarissa. Maging si Aling Dolores ay natameme. Ngunit mabilis itong nakabawi. Humalakak ito ng malakas para takpan ang tensyon. Naku, palabiro pala itong si LV, sabi ni Aling Dolores. Ngunit alam ni Maya na hindi iyon biro. Ang buong hapunan ay nagpatuloy sa ganoong paraan. Isang palitan ng mga nakakainsultong papuri at mga patutsadang nakabalot sa pekeng kabaitan. Si Maya ay parang isang bilanggo. Pinapanood ang sarili niyang paglilitis. Ang kanyang tahanan ay naging isang entablado ng kanyang kahihiyan hanggang sa dumating ang huling pasabog. Biglang ibinagsak ni Aling Dolores ang kanyang kutsara at tinidor sa plato. Lumikha ng isang malakas na tunog na kumuha ng atensyon ng lahat. Tumingin siya ng diretso kay Nanay LV. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang emosyon. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay may bigat na parang bato. Alam mo, LV, panimula niya. Ngayon ko lang napansin, medyo masikip pala tayo dito sa mesa para sa ating guest of honor. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Pwede bang makiusap? Pagpapatuloy ni Aling Dolores, ang bawat pantig ay isang insulto. Pwede bang doon ka na lang sa kusina kumain? Para naman maging komportable ang aming bisita. Namatay ang lahat. Ang mahinang tunog ng aircon, ang halos hindi marinig na pag-uusap ng mga kapitbahay sa labas, ang tibok ng puso ni Maya sa loob ng kanyang dibdib. Lahat ay tila huminto sa isang iglap. Ang mga salita ni Aling Dolores ay nanatiling nakalutang sa hangin, isang lason na dahan-dahang kumakalat sa buong silid. Sa kusina ka na lang kumain. Ang mga mata ng lahat ay napako kay Nanay LV. Nakita ni Maya ang pagdaan ng iba't ibang emosyon sa mukha ng kanyang ina. Una ay ang gulat. Sumunod, ang hindi paniniwala. At ang huli, ang pinakamasakit sa lahat, ay ang isang malalim, nakakapanlumong hiya. Nakita ni Maya kung paano biglang nawala ang kulay sa mukha ng kanyang ina. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito na nakapatong sa kanyang kandungan. At sa kabila ng lahat, nakita ni Maya ang isang pilit na ngiti na sinubukan nitong isuot. Isang maskara para pagtakpan ang sakit para hindi mag-alala ang kanyang anak. Ay, sige! Narinig ni Maya na sinabi ng kanyang ina. Ang boses ay basag at halos pabulong. Pasensya na. Nakakahiya naman sa bisita. Dahan-dahan, nagsimulang itulak ni Nanay LV ang kanyang upuan paatras. Ang bawat sentimetro ng pag-usad niyon sa sahig ay parang isang kutsilyong humihiwa sa puso ni Maya. Bawat tunog ng pag-angat ng kanyang ina mula sa pagkakaupo ay isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao. Ito na yon, ang pinakamatinding insulto. Ang pinakawalang pusong pagtrato sa taong nagbigay buhay sa kanya, sa taong nagsakripisyo ng lahat para lang maibigay ang bahay na kanilang tinatapakan ngayon. Ang mga mata ni Maya ay desperadong lumingon kay Marco. Marco, please, sabihin mo isang bagay, gawin mo isang bagay, pakiusap. Ngunit ang kanyang asawa ay nakatungo lang, nakatitig sa sarili nitong plato na para bang iyon ang pinaka-interesanting bagay sa buong mundo. Hindi ito kumikibo, hindi ito gumagalaw. Ang kanyang pananahimik ay isang malinaw na pag-amin ng pagkatalo.
isang pagsang-ayon sa kalupitan ng kanyang ina. At sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Maya ang nabasag. Ang lahat ng taon ng pagtitiis, ang lahat ng luhang nilunok, ang lahat ng salitang kinimkim, ang lahat ng sakit na tiniis niya sa ngalan ng pakikisama ay biglang umapaw na parang isang lumaragasang ilog na sumira sa dam. Hindi na ako papayag. Isang malakas na tunog ang bumasag sa nakabibinging katahimikan. Ang tunog ng kanyang silya na marahas na kumaskas sa sahig. Tumayo si Maya. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid, nanginginig hindi sa takot, kundi sa galit na matagal nang natutulog. Tama na, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula. Ngunit habang binibitawan niya ang bawat salita, ito ay tumitigas, nagiging matatag, puno ng kapangyarihang hindi niya alam na taglay niya. Itinuon niya ang kanyang nag-aapoy na mga mata kay Aling Dolores. Sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko, hindi siya umiwas. Tinitigan niya ito ng diretso. Ang nanay ko, maring sabi ni Maya, ay hindi aalis sa upuan niya. Hinawakan niya ang balikat ng kanyang ina na natigilan sa pagtayo. Dito siya uupo, sa lamesang ito, sa loob mismo ng bahay na ito. Ang bawat salita ay isang deklarasyon, isang pagbawi sa lahat ng ninakaw sa kanya. Natigilan si Aling Dolores, ang bibig ay bahagyang nakabukas sa gulat. Maging si Clarissa ay hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan, ngunit hindi pa tapos si Maya. Bumaling ang kanyang malamig na tingin mula sa kanyang biyenan patungo sa kanilang bisita na ngayon ay namumutla na. Ang kanyang boses, nang muli siyang magsalita, ay kasing lamig ng yelo. Walang bakas ng pag-aalinlangan, walang bahid ng takot. At kayong dalawa, sabi niya. Ang kanyang tingin ay nagpapalipat-lipat kay Aling Dolores at Clarissa. Pwede bang umalis na kayo sa bahay ko? Huminga siya ng malalim at ibinigay ang huling hatol. Ngayon din. Nanigas si Marco sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang utak ay tila tumigil sa pag-andar. Ang Maya na nakatayo sa harapan niya, matatag, matapang, ang mga matay nag-aapoy, ay hindi ang Mayang kilala niya. Hindi ito ang asawa niyang laging nakayuko, laging umiiwas sa gulo, laging nagpapasensya. Ang babaeng ito ay isang estranghero. Ang katahimikan ay sinira ng isang matinis na sigaw. Ano? Umalingaw-ngaw ang boses ni Aling Dolores sa buong bahay, puno ng hindi makapaniwalang galit. Pinapalayas mo ako sa sariling pamamahay ng anak ko? Ang mukha ng kanyang ina ay namumula sa galit. Ang mga ugat sa leeg nito ay lumitaw. Walang hiya ka. Matapos kitang patirahin dito, matapos kitang ituring na pamilya, ito ang igaganti mo sa akin. Isa kang ahas, Maya. Ahas! Automatikong kumilos si Marco. Tumayo siya. Ang mga kamay ay nakaamba na parang gustong awati ng dalawang nag-uumpugang bato. Mama, Maya, tama na, pakiusap. Ngunit ang kanyang boses ay mahina. Walang bigat, walang nakarinig, o marahil, walang gustong makinig. Si Clarissa, na kanina'y sentro ng atensyon, ay tila gustong maging invisible. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Dali-dali siyang tumayo, kinuha ang kanyang bag, at halos madapa sa pagmamadaling makalayo sa gulo. Titita, I think I have to go. Hindi na niya hinintay ang sagot. Mabilis siyang naglakad palabas ng pinto. Dala ang kahihiyang hindi niya inaasahan. Ang pag-alis ni Clarissa ay lalong nagsilbing gasolina sa apoy ng galit ni Aling Dolores. Itinuon niyang muli ang kanyang tingin kay Maya. Tingnan mo ang ginawa mo. Napahiya tayong lahat dahil sa'yo. Bastos kang bata ka. Mas bastos po ang ginawa niyo sa nanay ko. Kalmadong sagot ni Maya. Hindi natitinag, lalong nagingit-ngit si Aling Dolores. Bumaling ito kay Marco
ang mga mata'y nanlilisik. At ikaw, Marco, hahayaan mo lang na ganituhin ako ng asawa mo? Hahayaan mo lang na palayasin ako sa sarili kong teritoryo? Magsalita ka. Ang utak ni Marco ay parang pinipiga. Sa isang banda, nakita niya ang pagkapahiya ng kanyang ina. Sa kabilang banda, nakita niya ang katwiran sa mga mata ni Maya. Ngunit sa pagitan ng dalawang iyon, ang nanaig ay ang takot. Ang takot sa galit ng kanyang ina na bumuo sa kanyang pagkatao mula pagkabata. Ma, hindi naman po sa ganon. Iyon lang ang lumabas sa kanyang bibig. Mahina, walang saysay. Humalakhak si Aling Dolores, isang tawang puno ng pait. Hindi sa ganon? Naririnig mo ba ang sarili mo? Kinakampihan mo ang babaeng yan? Itinuro niya si Marco. Ang daliri ay nanginginig. Pakinggan mo ako, Marco. Kung hindi mo tuturuan ng leksyon ng asawa mo, kung hindi mo siya ilalagay sa lugar niya, ituring mo nang wala kang ina. Mamili ka. At sa huling banta na yon, marahas siyang tumalikod. Padabog siyang naglakad palabas at ang sumunod na narinig nila ay isang malakas na kalabog ng pinto na yumanig sa buong bahay. Natahimik ang lahat. Ang tanging naririnig na lang ay ang kanilang mga hininga. Naiwan silang tatlo sa gitna ng nagulong hapagkainan. Si Nanay LV na nakatayo pa rin sa tabi ng kanyang upuan, ang muka ay puno ng pag-aalala. Si Maya na nakatayo pa ring matatag, ngunit bakas na sa kanyang muka ang pagod at sakit. At si Marco na nakatayo sa gitna ng lahat, nalilito at hindi alam ang gagawin. Ang isip niya ay naghahanap ng masisisi. Sino ang nag-umpisa? Bakit kailangang humantong sa ganito? Ang lahat ay tahimik at maayos kanina. Peki man ang kapayapaan na yon, iyon pa rin ang kapayapaang kinasanayan niya. Ang galit ng kanyang ina, ang kahihiyan, ang gulong ito. Dahan-dahan, bumaling siya kay Maya. Ang pagkalito, sa kanyang isip ay dahan-dahang nag-anyong paninisi. Tinitigan niya ang kanyang asawa at sa halip na yakapin ito, sa halip na tanungin kung ayos lang siya, isang tanong ang lumabas sa kanyang bibig. Isang tanong na puno ng hindi pagkaintindi at pagsisisi. Anong ginawa mo, Maya? Tanong niya. Ang boses ay mahina, ngunit may diin. Bakit kailangan mong palakihin ang gulo ng ganito? Kung ang mga salita ni Aling Dolores ay mga punyal, ang tanong ni Marco ay isang palakol na bumaon ng diretso sa puso ni Maya at biniyak ito sa dalawa. Anong sinabi mo? Nanginginig niyang tanong, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang lahat ng lakas na ipinunya kanina, ang lahat ng galit na nagbigay sa kanya ng tapang, ay biglang naglaho na parang bula. Sa isang iglap, bumalik siya sa dati, isang babaeng naghahanap ng pag-unawa sa mga mata ng kanyang asawa. Ngunit wala siyang nakitang pag-unawa roon. Ang nakita niya ay pagkadismaya, paninisi. Pinalaki ko ang gulo? Inulit ni Maya. Ang boses ay tumataas na. Marco, narinig mo ba ang sinabi niya sa nanay? Nakita mo ba kung paano niya tayo tratuhin sa sarili nating pamamahay? Pero hindi mo kailangang sumigaw. Ganti ni Marco, ang sariling pagkalito ay nagiging depensa. Hindi mo kailangang palayasin si Mama. Hindi mo kailangang ipahiya tayong lahat sa harap ni Clarissa. Si Clarissa? Halos pasigaw na, sabi ni Maya. Mas inaalala mo pa ang kahihiyan sa harap ng ibang tao kaysa sa kahihiyan ng sarili mong biyenan, ng nanay ko? Hindi naman sa ganun, Maya. Ang punto ko lang, may mas maayos na paraan para ayusin to. Pwede naman nating pag-usapan ng pribado. Humalakhak si Maya, isang tawang walang kagalakan. Pag-usapan? Marco, kailan? Kailan mo gustong pag-usapan? Kapag ang nanay ko ay kumakain na mag-isa sa sahig ng kusina, na parang aso, doon ba? Ang bawat salita niya ay tumatagos, at nakita ni Maya ang pagkataranta sa mga mata ni Marco. Hindi mo naiintindihan, Maya. Nanay ko pa rin yon. At nanay ko rin yon.
Isinigaw ni Maya at sa pagkakataong ito, isang taksil na luha ang tuluyan nang pumatak mula sa kanyang mga mata. Nanay ko na ibinigay ang lahat para sa atin, para sa bahay na ito. At ikaw, wala kang ginawa. Nakaupo ka lang dyan. Nakinig ka lang habang binabastos niya ang nanay ko. Wala kang kwenta. Ang huling mga salita ay binitiwan niya na may kasamang sakit at galit. At alam niyang tumagos iyon. Nakita niya. Natigilan si Marco. Ang mukha niya ay namutla. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Marahas siyang tumalikod, naglakad papunta sa kanilang kwarto at isinara ang pinto ng malakas. Ang kalabog niyon ay ang huling tunog ng kanilang pag-uusap. Ang huling pako sa ataol ng gabing iyon. Naiwan si Maya sa sala. Nanginginig, umiiyak. Ang katawan niya ay nanghihina na parang naubusan ng dugo. Naramdaman niya ang isang mainit na yakap mula sa kanyang likuran. "Anak!" Ang boses ni Nanay Elvie. Lumingon si Maya at isinubsob ang kanyang mukha sa balikat ng kanyang ina. Doon, humagulgol siya na parang isang batang nawawala. Ang lahat ng sakit, lahat ng bigat, lahat ng pag-iisa ay ibinuhos niya sa yakap na yon. "Tama ang ginawa mo, anak," bulong ni Nanay Elvie. Hinahaplos ang kanyang buhok. "Huwag mong isipin na nagkamali ka. Ipinagtanggol mo ako. Ipinagtanggol mo ang tama. Proud na proud ako sa'yo." Ngunit ang mga salita ng kanyang ina, kahit gaano pa katamis, ay hindi kayang punan ng butas na nilikha ng pananahimik ni Marco. Ipinagtanggol niya ang kanyang ina, oo. Pero sa anong kapalit? Ang kanyang asawa, ang kanyang pagsasama, ang kapayapaan sa loob ng kanyang tahanan. Matapos ang ilang sandali, kumalas siya sa pagkakayakap. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. "Nay, magpahinga na po kayo sa guest room." "Paano ka?" "Okay lang po ako, Nay. Aayusin ko lang po ito." Tumango si Nanay Elvie at pumasok na sa silid. Naiwan si Maya mag-isa sa sala. Sa gitna ng mga tirang pagkain at basag na pangarap, tumingin siya sa paligid, sa mga pader, sa mga muebles. Ang bahay na ito, na dati simbolo ng kanyang tagumpay, ngayon ay parang isang malaking kulungan. Ang bawat sulok nito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabiguan. Nanalo siya sa isang laban ngayong gabi, ngunit pakiramdam niya'y natalo siya sa buong giyera. Umupo siya sa sofa, sa dilim. Yakap-yakap ang sarili. Ang katahimikan ay masakit. Ang pag-iisa ay nakakabingi. Maya-maya, narinig niya ang mahinang pagring ng cellphone mula sa loob ng kanilang kwarto. Pinilit niyang huwag pansinin, ngunit ang kanyang pandinig ay tila lalong tumalas. Narinig niya ang boses ni Marco, mahina at pilit. "Hello, Ma?" "Opo, alam ko po. Pasensya na po. Hindi na po mauulit. Ako po ang bahala. Sige po, Ma. Aayusin ko po ito." Bawat salita ni Marco ay isang patak ng lason sa kanyang pandinig. Ang tono nito, ang tono ng isang batang masunurin na nangangako sa kanyang ina. Ang dumurog sa kung anumang natitirang pag-asa sa puso ni Maya. Sa gabing iyon, naintindihan niya, hindi lang siya nag-iisa, kalaban niya silang dalawa. Kinabukasan, ang bahay ay binalot ng isang mabigat at hindi natural na katahimikan. Hindi nag-usap si Maya at Marco. Kumilos sila sa paligid ng isa't isa na parang dalawang multo, nag-iiwasan ng tingin. Bawat isa ay nakakulong sa sari-sariling mundo ng hinanakit. Si Nanay Elvie ay nanatili sa loob ng guest room, marahil para bigyan sila ng espasyo, o marahil dahil hindi na rin niya alam kung paano kikilos sa loob ng bahay na puno ng tensyon. Tanghali na nang basagin ang katahimikan. Isang malakas, marahas na pagkatok sa pinto ang yumanig sa kanilang lahat. Hindi ito ordinaryong katok. Ito ay isang pagkatok na may halong galit at pagbabanta. Nagkatinginan si Maya at Marco sa unang pagkakataon mula pa kagabi. Sa mga mata ni Marco, nakita ni Maya ang takot.
Bago pa man makakilos ang sinuman, bumukas ang pinto. Si Aling Dolores, nakasuot ng itim na damit na tila nakikipaglamay, ay pumasok na hindi man lang naghihintay na pagbuksan at hindi siya nag-iisa. May kasama siyang isang lalaking nasa edad 40, nakasuot ng barong, may dalang itim na briefcase. Ang itsura nito ay seryoso at propesyonal. Magandang araw. Bati ni Aling Dolores, ang boses ay malamig at puno ng panunuya. Sana ay hindi kami nakakaabala sa inyong payapang umaga. Mama, anong ginagawa niyo dito? Nanginginig na tanong ni Marco, lumapit sa kanyang ina. Ngunit hindi siya pinansin ni Aling Dolores. Ang mga mata nito ay nakapako kay Maya. Nandito ako para ayusin ang gusot na ginawa ng asawa mo. Ibinigay niya ang isang senyas sa lalaking kasama niya. Naglakad ito papalapit at huminto sa gitna ng kanilang sala. Inilapag nito ang briefcase sa mesa at binuksan ito. Siya ay si Attorney Reyes, pagpapakilala ni Aling Dolores. Nandito siya para ipaliwanag ang ilang bagay sa iyo, Maya, dahil mukhang kinalimutan mo na kung saan ka lang nakalugar sa pamamahay na ito. Si Nanay LV, na narinig ang komosyon, ay lumabas mula sa kwarto. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Si Attorney Reyes ay tumikhim. Good morning, formal niyang bati. Ako'y narito bilang legal counsel ni Mrs. Dolores Cruz. Kumuha siya ng ilang dokumento mula sa kanyang briefcase. Ayon sa mga hawak kong papeles, ang bahay at lupa na ito ay binili at ipinangalan sa anak niyang si Mr. Marco Cruz. Bilang asawa, ikaw, Mrs. Maya Cruz, ay may karapatan dito bilang conjugal property. Subalit, diniinan niya ang huling salita. Ang karapatang iyon ay nakasalalay sa mabuting pagsasama ninyong mag-asawa. Dahil sa mga pangyayari kagabi, ang hayagang hindi paggalang, paninigaw, at pagpapalaya sa ina ng iyong asawa na maituturing na emotional at verbal abuse ay malinaw na basihan para sabihing mayroong irreconcilable differences at psychological incapacity sa iyong parte. Nanlamig si Maya. Ang mga legal na terminong ginagamit ng abogado ay parang mga dayuhang salita na hindi niya maintindihan, ngunit nararamdaman niya ang bigat ng mga ito. Anong ibig niyong sabihin? Naguguluhang tanong ni Maya. Ang ibig kong sabihin, Ma'am, sabi ng abogado, ang boses ay walang emosyon. Ay may karapatan si Aling Dolores bilang nag-iisang magulang at nag-ambag sa pagbili ng property na ito na hilingin sa kanyang anak na protektahan ang kanyang kapakanan. At kung kinakailangan, may legal na basihan kami para hilingin sa korte na ikaw ang umalis sa pamamahay na ito habang inaayos ang inyong marital issues. Hindi! Sigaw ni Marco. Ang mukha ay namumutla. Mama, ano ba to? Sobra na to. Manahimik ka, Marco. Sigaw pabalik ni Aling Dolores. Pinoprotektahan lang kita. Ang ari-arian mo. Tingnan mo ang ginawa niya. Isang araw ka lang niyang sinuway. Sa susunod, baka palayasin ka na rin niya sa sarili mong bahay. Humarap ang abogado kay Maya. Kaya Ma'am Maya, narito kami para magbigay ng isang simpleng mungkahi. Para maiwasan ang mas malaking gulo at pagdemanda, hinihiling namin na kusang loob kang umalis sa bahay na ito sa loob ng 24 na oras. Para lumamig ang ulo. Ika nga, ang buong silid ay umikot sa paningin ni Maya. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ito na ba yon? Matapos ang lahat ng sakripisyo, siya pa ang itataboy na parang isang magnanakaw sa sarili niyang pangarap? Tumingin siya kay Marco, naghahanap ng tulong, ng saklolo. Ngunit ang kanyang asawa ay nakatayo lang doon, tulala, punit sa pagitan ng kanyang ina at sa kanya. Tila na paralisa, ang pag-asa ni Maya ay unti-unting namatay. Nang akala niya ay tapos na ang lahat, nang handa na siyang sumuko, isang mahinahon, ngunit matatag na boses ang bumasag sa tensyon.
Sandali lang po. Lahat sila ay napalingon. Si Nanay LV, na kanina patahimik sa isang sulok, ay dahan-dahang humakbang pasulong. Ang kanyang mukha ay kalmado. Walang bakas ng takot. Sa tingin ko, sabi niya habang tinitingnan ang abogado ng diretso sa mata, mayroon pong malaking pagkakamali sa mga dokumentong hawak ninyo. Ang simpleng pahayag ni Nanay LV ay nag-iwan ng katahimikan sa ere. Maging si Attorney Reyes ay bahagyang natigilan, tila hindi inaasahan ang pagsalungat mula sa isang babaeng sa unang tingin ay mukhang mahiyain at simpleng taga-probinsya. Anong ibig mong sabihin, LV? Tanong ni Aling Dolores. May halong inis at pagtataka. Huwag ka nang makisali dito. Usapan ito ng pamilya ko. Pamilya rin po ako dito. Mahinahong sagot ni Nanay LV. Hindi inaalis ang kanyang tingin sa abogado. Pagkatapos ay lumingon siya kay Maya. Anak, kunin mo ang folder sa loob ng maleta ko. Yung kulay brown. Nanghihina man, sumunod si Maya. Ang pagiging kalmado ng kanyang ina ay nagbigay sa kanya ng isang kakatwang lakas. Pumasok siya sa guest room, kinuha ang folder at bumalik sa sala. Iniabot niya ito kay Nanay LV. Hindi nagsalita si Nanay LV. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder sa ibabaw ng center table, sa tabi mismo ng briefcase ng abogado. Kumuha siya ng isang makapal na dokumento. Ang mga pahina ay medyo luma na at inilatag ito. Ang deed of sale, ang housing loan agreement, ang titulo ng bahay. Attorney Reyes, sabi ni Nanay LV, ang boses ay matatag. Pakiusap, tingnan ninyong mabuti ang mga papeles na ito, lalo na po ang loan agreement mula sa bangko. Nag-aalangang lumapit ang abogado. Kinuha niya ang mga dokumento at sinimulang basahin. Si Aling Dolores ay nakatayo sa likod niya, sumisilip, ang mukha ay puno ng pagdududa. Habang binabasa ng abogado ang bawat linya, napansin ni Maya ang unti-unting pagbabago sa ekspresyon nito. Ang kaninang kumpiyansa ay napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay nang hindi maitagong gulat. Ano yan? Anong nakasulat dyan? Naiinip na tanong ni Aling Dolores. Hindi sumagot ang abogado. Itinuon niya ang kanyang pansin sa isang partikular na pahina. Sa ilalim ng seksyon na Principal Borrower at Guarantor. Sa wakas, nag-angat ng tingin ang abogado hindi kay Aling Dolores, kundi kay Nanay LV. Ito po ang orihinal na kontrata? Opo, sagot ni Nanay LV. Bawat pahina po niyan ay may pirma ko. Anong kalokohan to? Singit ni Aling Dolores, inagaw ang papeles mula sa kamay ng abogado. Sinimulan niyang basahin ito ng mabilis. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang hinahanap ang pangalan ng kanyang anak. Nakita niya ito. Primary buyer, Marco Cruz and Maya Cruz. Ayan, sabi ko sa inyo, pangalan ng anak ko. Halos isigaw niya sa tagumpay. Basahin niyo pa po, Dolores. Mahinahong sabi ni Nanay LV. Basahin niyo po yung kasunduan sa pag-utang sa bangko. Nanginginig ang mga kamay ni Aling Dolores habang nililipat ang pahina. At doon, sa malinaw at hindi mapagkakailangang mga letra, nakita niya ito. Loan Borrower Mortgagor, LV. Santos Co-Borrower, Maya Santos Cruz. Ang pangalan ni Marco ay nandoon lang bilang co-owner upon full payment, ngunit ang buong responsibilidad ng milyon-milyong utang sa bangko, ang dugo at kaluluwa ng bahay na iyon, ay nakasalalay sa pangalan ng babaeng ilang oras lang ang nakalipas. Ay gusto niyang pakainin sa kusina. Hindi ito totoo. Bulong ni Aling Dolores, umiling-iling. Ito ay peke. Niloloko niyo kami. Hindi po iyan peke, ma'am. Sabi ni Attorney Reyes, na ngayon ay pawis na, ang profesionalismo ay biglang naglaho. Ang selyo ng bangko at ng Registry of Deeds ay narito. Ito ay isang legal at binding na dokumento. Paano? Paano nangyari to? Lumingon si Aling Dolores kay Marco.
Ang mga mata'y naghahanap ng sagot. Marco, alam mo ba to? Si Marco, na kanina patahimik na nanonood, ay natigilan. Ang pagkalito sa kanyang muka ay dahan-dahang napalitan ng pag-unawa. At pagkatapos ay ng isang malalim na hiya, umiling siya. Hindi ko po alam, Ma. Tumingin siya kay Maya at sa unang pagkakataon, ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi paninisi, kundi sakit. Ang sakit ng paglilihim na pinilit nitong dalhin mag-isa. Ang lahat ng yabang at galit sa katawan ni Aling Dolores ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang anyo ng pagkatalo na hindi pa kailanman nakita ni Maya. Ang pundasyon ng kanyang kapangyarihan, ang paniniwalang pag-aari niya ang lahat dahil pag-aari ito ng kanyang anak, ay gumuho sa isang iglap. Humarap si Nanay LV kay Aling Dolores, wala nang galit sa kanyang boses. Ang naroon na lang ay isang malungkot na katotohanan. Hindi mo maaring palayasin ang anak ko, Dolores, sabi niya. Dahil kung mayroon mang isang taong may karapatang magpalayas ng kahit sino sa bahay na ito, hindi ikaw yon. Ang huling mga salitang yon ay binitawan sa isang nakabibinging katahimikan. Sa wakas, pagkatapos ng tila walang hanggang sandali, isang boses ang bumasag sa lahat. Si Marco. Hindi siya tumingin kay Maya, hindi rin kay Nanay LV. Nakatuon ang kanyang mga mata sa sarili niyang ina. Ang kanyang boses, nang siya'y magsalita, ay mahina, ngunit dinala nito ang bigat ng isang pinal na desisyon. Ma, sabi niya, tama na po. Umuwi na po kayo. Ang mga salita ni Marco ay binitawan ng walang galit, walang pagbabanta. Ngunit ang bigat ng mga ito ay mas matindi pa kaysa sa anumang sigaw. Ito ang tunog ng isang pinal na desisyon, ang tunog ng isang pagpili. Natigilan si Aling Dolores. Tumingin siya sa kanyang anak na para bang hindi ito nakikilala. Marco, anong sinasabi mo? Ako ang nanay mo. At asawa ko po siya, Ma. Sagot ni Marco. Sa wakas ay lumingon kay Maya. At biyenan ko po siya. Dagdag niya, tumingin naman kay Nanay LV. Ang bawat salita ay isang pag-amin sa kanyang pagkukulang. Si Attorney Reyes, na naipit sa gitna ng drama ng pamilya, ay dali-daling iniligpit ang kanyang mga gamit. Sa tingin ko, ay tapos na ang usapan dito. Pabulong niyang sabi. Mauna na ako. Walang pumansin sa kanyang pag-alis. Pinagtatanggol mo sila? Hindi makapaniwalang tanong ni Aling Dolores. Matapos ang lahat ng ginawa ko para sa'yo, ito ang isusukli mo sa akin? Sa unang pagkakataon, sa buong buhay ni Marco, tinitigan niya ang kanyang ina ng diretso sa mata, hindi bilang isang anak na takot, kundi bilang isang lalaking may sariling paninindigan. Ma, mahal ko po kayo, pero mali na po ito. Sobra na. Ang sakit at pagtataksil sa mukha ni Aling Dolores ay unti-unting napalitan ng isang malamig na galit. Kung ganoon, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Mabuti pa ngang umalis na ako. Magsama-sama kayo. Pero tandaan mo, Marco, sa oras na talikuran mo ako, wala ka nang babalikan. Tumalikod si Aling Dolores at naglakad palabas ng pinto. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito isinara ng malakas. Isinara niya ito ng dahan-dahan, isang tahimik at pinal na pagsasara ng isang kabanata sa buhay nilang lahat. Nang mawala na ang kanyang ina, ang lakas na ipinakita ni Marco ay biglang gumuho. Napaupo siya sa sofa, isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Hindi alam ni Maya kung ano ang gagawin. Ang isang bahagi niya ay gustong manumbat. Ang isang bahagi ay gustong manahimik. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay hindi ang duwag niyang asawa. Nakikita niya ang isang lalaking wasak. Si Nanay LV ang unang kumilos. Lumapit ito kay Marco at marahang hinaplos ang kanyang likod. Iho, sabi nito sa isang malumanay na boses. Nag-angat ng tingin si Marco. Ang kanyang mga mata ay pula at puno ng luha.
Tumingin siya kay Nanay Elvie. Ang mukha ay puno ng hiya at pagsisisi. "Nanay, patawarin niyo po ako," sabi niya. Ang boses ay basag. "Sa lahat po ng ginawa ng mama, sa hindi ko po pagprotekta sa inyo, sa lahat-lahat po, patawad po." Umiling si Nanay Elvie. "Wala na yon, iho. Ang mahalaga, alam mo na ngayon ang tama." Pagkatapos, tumingin si Marco kay Maya. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit dito. Ang bawat hakbang ay tila isang paglalakbay na puno ng bigat. Huminto siya sa harapan ng kanyang asawa. "Maya," sabi niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Tila may gusto siyang sabihin, ngunit walang salitang lumalabas. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na hindi pa niya kailanman nagawa. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harapan ni Maya. Nabigla si Maya, agad niyang sinubukang itayo ito. "Marco, anong ginagawa mo? Tumayo ka dyan." Ngunit umiling si Marco, hinawakan ang kanyang mga kamay at tumingala sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Maya ang kanyang asawa na umiiyak nang walang pagpipigil. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa mga pisngi nito, mga luhang hindi para sa kanyang ina, kundi para sa kanya. "Patawarin mo ako," sabi niya. Ang boses ay garalgal at puno ng sakit. "Patawarin mo ako, Maya, sa pagiging duwag ko, sa pagiging mahina ko, sa lahat ng gabing hinayaan kitang umiyak mag-isa, sa lahat ng pagkakataong hindi kita naipagtanggol, sa lahat ng sakit na tiniis mo ng dahil sa akin." Humigpit ang hawak niya sa mga kamay ni Maya. "Nakita ko lahat. Narinig ko lahat. Pero pinili kong maging bulag at bingi dahil natakot ako. Pero ngayon, mas natatakot akong mawala ka." Ang bawat salita ay isang pag-amin na matagal nang gustong marinig ni Maya. Ngunit ang puso niya, na nasugatan ng paulit-ulit, ay hindi pa handang maghilom agad-agad. Ang sakit ay masyadong malalim. "Hindi ko alam, Marco," mahinang sagot ni Maya. Ang sarili niyang mga luha ay nagsimula na ring pumatak. "Hindi ko alam kung kaya ko pa." "Alam ko," sabi ni Marco, tumango-tango. "Hindi kita mamadaliin, pero ipapangako ko sa iyo, Maya. Simula ngayon, araw-araw, ipapakita ko sa iyo na karapat-dapat ako sa iyo. Magsisimula ako ulit. Magsisimula tayo ulit, kung papayagan mo ako." Hindi sumagot si Maya. Ang katahimikan ay nanatili sa pagitan nila, puno ng mga tanong na walang kasagutan. Tumayo si Marco, ngunit hindi nito binitawan ang kanyang mga kamay. Hinintay niya ang hatol nito. Tumingin si Maya sa paligid. Sa nagulong sala, sa mga tirang pagkain sa hapagkainan na naging saksi sa kanilang pinakamasakit na gabi. Ang lahat ay kailangang ayusin. Ang lahat ay kailangang linisin. Bumuntong hininga siya. Isang malalim na hininga na nagmula pa sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. "Kailangan ko ng panahon, Marco," sabi niya sa wakas. Ang boses ay pagod, ngunit malinaw. Pagkatapos, tumingin siya sa hapagkainan. "Pero, simulan natin sa pagliligpit ng mesa." Lumipas ang ilang linggo. Ang bahay na dating parang isang malamig at malungkot na piitan ay unti-unting nagbago. Ang mabigat na katahimikan ay napalitan ng mahihinang tunog ng normal na pamumuhay, ang kalansing ng mga kubyertos na hindi na nagdudulot ng kaba, ang tunog ng telebisyon na hindi na kailangang hinaan, ang mga pag-uusap na hindi na kailangang salain. Wala na si Aling Dolores. Pagkatapos ng araw na yon, hindi na ito bumalik o tumawag. Isang malaking espasyo ang iniwan niya. Ngunit sa halip na maging isang malungkot na kawalan, ito ay naging isang espasyo para sa hangin, para sa liwanag, para sa paghilom. Si Marco ay nagbago. Hindi ito isang mabilis o perpektong pagbabago, ngunit ito ay totoo. Araw-araw, may maliliit na bagay siyang ginagawa. Umuuwi siya ng mas maaga mula sa trabaho, hindi na para umiwas, kundi para makasama sila.
Nagdadala siya ng paboritong merienda ni Maya o minsan ng paboritong prutas ni Nanay Elvie. Siya na ang nagkukusang maghugas ng pinggan pagkatapos ng hapunan. Mga simpleng bagay, ngunit para kay Maya, ang mga yon ay mas malakas pa kaysa sa anumang pangako. Isang hapon, naabutan ni Maya si Marco sa hardin kasama si Nanay Elvie. Magkatabi silang nag-aalaga ng mga halamang dinala ni Nanay Elvie mula sa probinsya na ngayon ay nagsisimula ng mamulaklak. Nagtatawanan sila tungkol sa isang bagay, isang simple, natural na tawanan. Napahinto si Maya sa may bintana, pinapanood sila. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting hindi napilit. Nagpasya si Nanay Elvie na manatili pa ng ilang linggo para samahan si Maya at marahil para na rin masigurong matatag na ang pundasyon ng bagong simula ng mag-asawa. Ang presensya niya sa bahay ay naging isang paalala ng pagmamahal na walang kondisyon. Iginagalang siya, pinapakinggan, at inaalagaan. Mga bagay na matagal nang ipinagkait sa kanya sa loob ng bahay na yon. Gabi. Pagkatapos ng hapunan, habang nagkakape sila sa sala, naglakas loob si Marco na buksan ang isang paksang matagal na nilang iniiwasan. Nakausap ko si Mama, sabi niya, nakatingin sa tasa ng kapeng hawak niya. Natahimik si Maya, hinintay niya ang kasunod. Tumawag siya. Pagpapatuloy ni Marco. Nangungumusta. Galit pa rin siya. Pero sa tingin ko, nalulungkot din. Sinabi ko sa kanya na mahal ko siya at palagi siyang magiging nanay ko. Pero sinabi ko rin na ikaw ang asawa ko at ito ang pamilya natin. At kailangan niyang igalang yon kung gusto niyang maging bahagi pa rin ng buhay natin. Nag-angat siya ng tingin kay Maya. Naglagay ako ng hangganan, Maya. Sa wakas. Sa mga mata ni Marco, wala na ang takot. Ang naroon ay isang kalmadong determinasyon, isang kapayapaang nagmumula sa paggawa ng tama. Tumango si Maya. Salamat, Marco. Iyon lang. Ngunit sa dalawang salitang iyon, naririnig ni Marco ang lahat. Ang pag-unawa, ang pagpapatawad, ang pag-asa. Kinagabihan, bago matulog, nakatayo si Maya sa harap ng salamin sa kanilang kwarto. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng laging nakayuko, laging takot. May mga marka pa rin ng sakit sa kanyang mga mata. Ngunit mayroon na ring bagong kinang, ang kinang ng lakas at paggalang sa sarili. Naramdaman niya ang mga braso ni Marco na yumakap sa kanya mula sa likuran. Ipinatong nito ang baba sa kanyang balikat. Nagtama ang kanilang mga mata sa salamin. Salamat, bulong ni Marco. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Humarap si Maya sa kanya at hinawakan ang kanyang mukha. Hindi pa tayo tapos, Marco. Mahaba pa ang lalakbayin natin, pero ngayon, alam kong magkasama na tayo. Kinabukasan Linggo, sabay-sabay silang kumain ng almusal. Si Marco, si Maya at si Nanay Elvie sa parehong hapagkainan kung saan naganap ang pinakamalaking unos sa kanilang buhay. Ngunit ngayon, ang mesa ay puno ng sinangag, itlog at tawanan. Ang sikat ng araw ay malayang pumapasok sa bintana. Nagbibigay liwanag sa buong silid. Pinanood ni Maya ang kanyang asawa na naglalagay ng pagkain sa plato ng kanyang ina. Pinanood niya ang kanyang ina na nakikipagbiruan sa kanyang asawa. Ang lahat ay payapa. Ang lahat ay tama. Napangiti siya. Isang napangiting nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang ngiting puno ng pasasalamat at kapayapaan. Ito na. Sabi niya sa kanyang sarili, ito na ang tahanan na pinangarap ko. Isang tahanan na itinayo hindi lang sa semento, kundi sa paggalang at pagmamahal. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Maya na tunay siyang nakauwi. At dito nagtatapos ang kwento ni Maya at Marco. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig.
sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang patak ng pighati hanggang sa huling sinag ng pag-asa, naging karamay namin kayo. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat sakit, bawat galit, at bawat munting tagumpay ni Maya. Naging paalala ito sa akin na sa loob ng bawat isa sa atin, lalo na sa mga kababaihan, ay mayroong isang hindi matatawarang lakas. Isang lakas na kayang bumago hindi lang ng sarili nating kapalaran, kundi pati na rin ng mga taong nakapaligid sa atin. Ang kwento ni Maya at Marco ay isang paalala na ang tunay na tahanan ay hindi nasusukat sa ganda ng istruktura o sa halaga ng mga materyales. Ito ay itinayo sa pundasyon ng paggalang, itinindig ng mga haligi ng pag-unawa at binububungan ng wagas na pagmamahalan. Ito rin ay isang salamin na nagpapakita na ang pagpapatawad ay hindi laging madali. Ngunit ito ang tanging susi sa isang tunay na bagong simula. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, mayroong isang aral o inspirasyon na tumatak sa inyong mga puso. Hangad ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong natutunan? Huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba ang inyong mga nararamdaman. Ang inyong mga boses ay mahalaga sa akin. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Hanggang sa ating susunod na kwento.